balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po mapabalita na possible daw umakyat si Naoya Inoue sa featherweight division sakaling hindi daw ito makahanap ng makakalaban sa paparating na September. Ngayon pa man daw lahat na malalakas na fighter sa super bantamweight ay nakalaban na ni Inoue at tinalo niya na ito sa bakbakan. Kung saan mga idol, laking tuwa naman ng featherweight prospect na si Bruce Carrington, ang knockout artist ng 126 pounds na hawak din ni Bob Arum. Ano yung mga idol? Hindi daw siya nagmamadali na umakyat ng timbang, mananatili daw muna siya mga idol sa featherweight at hintayin daw si Inoue. Malaking kumpiyansa ni Carrington mga idol na ang estilo daw nito sa bakbakan ay siya daw magbibigay ng pahirap kay Inoue. I-expose niya daw mga idol ang Japanese monster sa bakbakan at pag-uusapan daw ito mga idol sa mundo ng boxing sports hanggang sa maglipas man ng ilang taon. At kahit sa mga late generation na fighter, hindi daw mabubura ang kwento na tinalo niya si Naoya Inoue sa bakbakan. Well, hindi naman tayo against mga idol sa mga sinabi ni Carrington. May respeto pa rin tayo sa kanyang sariling opinyon patungkol sa laban nito kay Inoue. Pero gayon pa man mga idol, madali lamang sabihin ng ganitong bagay na kaya nito i-expose si Inoue sa bakbakan. Lahat naman ng nakalaban ni Inoue, ganito ang mga sinasabi mga idol. Bagamat lahat sila mga idol, nagmumukhang amateur lamang sa Japanese monster. Pag wala pang laban, akala natin kung sino sila makasabi na wawasakin nila si Inoue. Kiso maliit daw ito at predictable ang galawan. Subalit wala naman sila magagawa sa aktual na laban. Bugbog pa rin ang inaabot nila sa Hapones pagdating sa huli. Kagaya na lang mga idol sa nangyari kay Luis Nery na hindi pa nangyayari ang laban nito kay Inoue. Sinabi na nito ang Japanese monster daw ay isa daw sa mga overrated na fighter sa boxing sports dahil mga pipitsugin daw ang nakakalaban nito. Kaya bugbog daw ang abutin ni Inoue kay Nery. Well, tama naman ang lahat ng mga sinabi nito mga idol. Sa round 1 nga lang ng laban dahil pinabagsak ng Meksikano ang Hapon. Pero pagkatapos nito mga idol, survival mode na si Nery hanggang manakaut ito sa bakbakan. Kaya kinain nito lahat ng mga sinabi niya sa Hapones. Sa kanya pala nangyari ang kanyang mga sinabi. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pinayuhan ng dating 3 Division World Champion na si General Casimero si Juna Sultan na umalis na daw ito sa kanyang manager. Kung 1 million pesos lang naman daw binabayad sa kanya sa bawat laban nito na para kay Cuadro Alas mga idol. Isang chip daw talaga ang ganitong bigayan. Buhay daw nakatayan nila sa laban tapos babayaran ka lang daw ng 1 milyon. Kung saan mga idol, bukod sa payo ni Casimero kay Sultan, bumanat rin ito mga idol. Ano yan ni Cuadro Alas? Pinabayaan niya na daw ang sa kanila ni Sultan. Nagkapangalan lang daw ito mga idol dahil sa kanya. Kung wala daw si Cuadro Alas dito mga idol, hindi daw makikilala si Sultan. Bakit pa daw ang kampo ni Sultan ang nagbigay ng offer sa Angas ng Pinas? Di ba silang nananalo sa laban? Pinagbigyan na nga daw mga idol ni Casimero na magkapangalan si Sultan. Tapos ganito pa ang kanilang sasabihin kung saan tila nagalaw talaga mga idol ang pride ni Casimero sa kanyang sarili at napikon ito sa offer na 1 milyon na masyadong mababa para sa kanyang pangalan. Bakit kayo pa mismo yung nag-offer sa akin? Di ba nananalo na kayo? Pinagbigyan ko nga yung boxer mo na magkakapangalan. Nagkakapangalan ka dahil sa akin. Pinabayaan ko na yan. Nagkakapangalan ka na. Wala ka naman pangalan eh. Di ba? Nagkakapangalan ka dahil sa akin. Sabihin mo man sa akin, aminin mo man sa akin o hindi.